In this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Baklat o bilat ang viral na pagbigkas ni Senator Raffy Tulfo sa impeachment trial. Isang kakaibang sandali ang umagaw ng atensyon sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos mapansin ng marami ang naging pagbigkas ni Senator Judge Raffy Tulfo sa isang pangalan na nakalista sa mga dokumentong sinusuri ng Senado. Habang nagtatanong si Senador Raffy Tulfo sa dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta, isa-isang binabasa ang mga pangalang lumitaw sa mga dokumentong may kaugnay sa confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang sa mga pangalang nabanggit ang mga hindi pangkaraniwang pangalan gaya ni na Antonio Pagong, Timon Andro Pusa at Zoniso P. Bilat. Ngunit ang sabihin ni Senator Tulfo ang pangalang Bilat, naging iba ang kaniyang pagkakabikas at narinig ito ng ilan bilang Bilat dahil dito nagkaroon ng maikling reaksyon at tawanan sa loob ng impeachment proceedings. Agad namang nilinaw ni Senator Tulfo ang kaniyang pagbikas. Ipinaliwanag niya na maaaring may kinalaman ito sa kaniyang pagiging Bisaya at sa natural niyang accent at paraan ng pagbikas. Bagamat naging nakakatawang sandali ito sa loob ng isang seryosong paglilitis, hindi nagtagal ay bumalik agad ang usapan sa mas mabigat na isyu, ang mga pangalan at dokumentong may kaugnay sa paggamit ng confidential funds. Dito naging mas matindi ang pagtatanong ni Senator Raffy Tulfo kay Gina Acosta. Kinwestiyon ng senador kung bakit hindi umano agad nagkaroon ng pagdududa o masusing beripikasyon nang makita ang mga hindi pangkaraniwang pangalan sa mga dokumentong kanilang pinoproseso. Sa bahagi ng pagtatanong, tinanong pa ni Tulfo si Acosta kung paano niya tinitingnan ang kanya sarili, kung siya ba ay matalino, average o hindi matalino. Sumagot si Acosta na itinuring niya ang kanya sarili bilang average. Ngunit para kay Senator Tulfo, naging problema umano ang pagsunod lamang sa utos ng hindi sapat na sinusuri ang mga dokumentong nasa kanyang harapan. Dito niya binitawan ang kanyang matapang na pahayag na "You are stupid in the name of blind loyalty." Ang ibig sabihin nito, ayon sa punto ng senador, ay maaaring maging problema ang bulag na pagsunod sa isang nakakataas kung hindi na sinusuri ng isang opisyal kung tama, lito at lehitimo ang kaniyang ginagawa. Pero sa kabila ng matinding pagtatanong, ipinakita rin ni Senator Tulfo ang kanyang simpatya kay Acosta. Sinabi niya na naniniwala siyang hindi naman kinakailangang nangangahulugan na isang korap na tao si Acosta dahil lamang sa kaniyang pagkakasangkot sa pagproseso ng mga dokumento. Sa halip ipinunto ng senador na maaring nasa gitna lamang si Acosta ng isang mas malaking sistema kung saan ang mga utos ay nanggagaling sa mga nakakataas at ang mga nasa ibabang bahagi ng proseso ang humaharap sa matinding pagtatanong. At dito naging mas mahalaga ang usapin. Hindi lamang tungkol sa kung bilat o bilat ang tamang pagbigkas. Ang mas malaking tanong ay kung paano ginawa, sinuri at napatunayan ang mga dokumentong ginagamit sa pag-account ng confidential funds. Sino ang nagbigay ng mga pangalan? Sino ang nag-verify? At sapat ba ang dokumentong isinumiti upang patunayang tama at lehitimo ang bawat transaksyon? Habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings, inaasahang mas marami pang pangalan, dokumento at testimonya ang susuriin ng mga senador. Ang naging bilat o bilat moment ni Senator Tulfo ay maaring naging nakakatawang eksena sa loob ng paglilitis, pero sa likod ng kontrobersyal na pagbigkas ay nananatili ang seryosong usapin tungkol sa transparency, accountability at paggamit ng pera ng bayan. Sa huli, ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung sino ang tama sa pagbigkas ng pangalan. Ang tanong ay kung sapat ba ang naging proseso sa paghawak at pag-account ng confidential funds. Anong masasabi ninyo sa naging pagtatanong ni Senator Raffy Tulfo kay Gina Acosta? Tama ba ang kaniyang naging banat tungkol sa blind loyalty o masyado itong matindi? I-comment ang inyong opinion at huwag kalimutang i-follow o mag-subscribe para sa mga susunod na update tungkol sa impeachment trial.